Sa aming bisita, maraming salamat po na ikaw ay aming nakasama. Praise God. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. The grace of the Lord Jesus. Everybody shout, the grace of the Lord Jesus. And the love of God. Everybody shout, the love of God. And the communion of the Holy Ghost. Everybody shout, the communion of the Holy Ghost. Be with you all. Amen. Praise God. This is what we call the Trinities of tawag nito mga kapatid, auxiliary help mga kapatid sa atin. Tatlo po yan. The grace of the Lord Jesus, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Atin pong buksan din ang 1 Corinthians chapter 1 verse 5 and 6. That in everything ye are enriched. Everybody shout, enriched. By Him in all utterance and in all knowledge. Verse 6. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Everybody shout, the testimony of Jesus was confirmed in me. Pero kung pasaway ka, hindi ma-confirm yung testimony ni Jesus sa ating buhay. Praise God. Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Praise God. So, palaisipan po ito mga kapatid sa ating mga mananampalataya. Praise God, dahil huwag nating sirain ang testimony ni Jesus sa labas dahil ang testimony niya ay dapat ikaw ang mag-confirm. Kung sasabihin po natin na ang Diyos ay pag-ibig, dapat makita ng mga tao na tayo ay pag-ibig. Kung sinabi ng Bible na ang Diyos ay mapagpatawad, kailangan makita rin, i-confirm sa ating buhay ang testimony ni Jesus na tayo ay mapagpatawad. Yun na po ang buong mensahe at pwede na po tayong mag-dismiss mga kapatid. Dalhin ko kayo mga kapatid sa isang tema. Tatlo po yun kanina, no? The grace of the Lord Jesus, the love of God, and the communion of the Holy Ghost. Piliin ko yung pangatlo mga kapatid na tema, praise God, the communion of the Holy Ghost. Praise God. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon. Praise God sa hapong ito na pinahintulot mo na makatayo sa iyong mga anak sa pag-share sa iyong salita. Ang iyong salita ay makapangyarihan. Lord, mangusap ka Panginoon, ang iyong espiritu ay malaya Panginoon na gagawa Panginoon ng spiritual things sa aming buhay. Salamat Ama, pahintulot mo ang understanding, praise God, at ang conviction to apply these biblical principles. In Jesus' name we pray and I claim the victory today. Everybody shout Amen. Makakaupo na po tayong lahat mga kapatid. Praise God. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. The grace of the Lord Jesus is mentioned throughout the New Testament that everybody, praise God, can come into the presence of the Lord. Na ang lahat mga kapatid ay welcome po dahil si Kristo ay punong-puno ng grasya. Now if we will define grace, praise God, unmerited favor, na hindi naman talaga tayo karapat-dapat patawarin, hindi tayo karapat-dapang piliin at iligtas, pero by the grace of Jesus Christ, tayo ay nandito sa iyong bahay-sambahan. So, sinabi ni Pablo, I am what I am because of the grace of God. Dahil sa grasya ng ating Panginoon, ito ka ngayon, ito din ako ngayon. Kasi kung hindi lang sa grasya ng Panginoon, matagal na akong patay. Sinabi ko sa inyo noon mga kapatid, 2 times muntik akong mamatay sa ilog, sa dagat mga kapatid, sa tubig should I say. But by the grace of Jesus,
Nandito tayo ngayon, may lakas pa mga kapatid. By the grace of Christ, tayo po'y naka-abroad. By the grace of Christ, mga kapatid, tayo ay pinagpala. By the grace of Christ, hallelujah, tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Yung pangalawa, mga kapatid, the love of God. Everybody shout, the love of God. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, praise God, ang pag-ibig ng Diyos ay wala siyang kapantay. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. When we talk about the love of God, it is the central theme, praise God, sa Bible toward humanity. Everybody shout amen. At yung pangatlo na sinabi ni Pablo, the communion of the Holy Ghost. At sinabi niya na, will be with you all. Itong tatlo, dapat nandito sa atin. The grace of Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Ghost. Praise God. Now, we are going to talk about the communion of the Holy Ghost. What do you mean by the word communion? Communion comes from the Greek word koinonia. Everybody shout, koinonia. Yun po ang original na Greek word sa salitang English na communion. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ng koinonia is partnership. Okay? Lahat ng may partner sa buhay, magsabing amen. Praise God. Partnership. Fellowship. Or a relationship that bears a measure of responsibility for another. Yan ang malalim, mga kapatid, yung pangalawang linya. A relationship that bears a measure of responsibility. Marami ngayon ang nagkaroon ng relationship pero ayaw ng responsibilidad. Ang dahilan kung bakit ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa husband mo at mga anak, because of a measure of responsibility. Kasi kung irresponsible ka, ay bahala sila doon. Pero dahil may relasyon ka sa kanila, praise God, may partner ka doon, hallelujah, kaya ikay nagpapadala. Ikaw po ay nagsakripisyo dito sa abroad kahit malayo ka, mga kapatid, ikaw ay nagsakripisyo ng buong buhay mo. Praise God. Para maitaguyod ang pangangailangan doon. Mapaaral kaya ang anak o kaya makabayad ng mga bills doon, mga kapatid. O makapag-ipon, mga kapatid, ng capital para mabuo, praise God, ang iyong mga pangarap sa partnership sa pamilya. Everybody shout amen. Now take it note that this is the communion of the Holy Ghost. The Holy Ghost, hallelujah, ang Espiritu ay banal. Banal kaya tinawag siyang Holy Ghost. Everybody shout amen. Praise God. He will take responsibility of your life. Kapag ang Holy Ghost ay magkaroon ng relasyon sa iyo, Sister Jennifer, kahit gaano kasira sa iyong buhay, may responsibility siya, ayusin niya yan. Pero kung wala kang communion sa Holy Ghost, kung wala kang partnership sa Holy Ghost, ibahala ka. Sana na-gets niyo, mga kapatid, ang larawan. Praise God. Just as the Holy Ghost or the Holy Spirit wants to become your partner, He also wants to assume great responsibility for you in this world. If you wish, He will stand by. Everybody shout, stand by. The Holy Spirit will stand by and watch you try to do it all alone. But if you will open your heart to the Holy Spirit of God, He will assume a more active role in your life. He wants you to know that you are not alone and that He will take responsibility for you. Ang Holy Spirit, hindi siya, mga kapatid, namimilit. Ang Holy Spirit, hindi siya mamimilit na papasok sa buhay mo. He is waiting for an open invitation.
Hallelujah. Pag sinabi mo sa Diyos, Lord, I open my heart to you. I invite your presence. Let your Holy Spirit will dwell in me. Pag narinig ng Holy Spirit yan, na welcome siya sa iyong buhay, mga kapatid, papasok ang Holy Spirit sa iyong buhay, and He will make more active role in your life. Anong ibig sabihin ng active role? Buhay na buhay ang kanyang papel. Praise God sa buhay mo. Pag noon, mga kapatid, mag-isip ka, hindi mo alam, mga kapatid, parang hindi masyadong talagang matibay ang iyong direksyon at mga desisyon. Pag pumasok ang Holy Spirit, He will take an active role kahit sa decision making, kahit sa pananalita, kahit sa ugali, dahil meron siyang responsibility to take care of your life in this world. Yes, we receive the grace of Christ. We have the love of God. But this last thing is the most active one. The communion of the Holy Spirit. Hallelujah. What happened, Pastor Plaza? If the communion of the Holy Spirit is always active in your life. Pwede mong balikan, sis, yung text natin. Isang beses lang, kasi gusto kong makita ninyo, mga kapatid, magkaroon kayo ng picture, okay? The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you. Itong tatlo dapat nandun sa buhay mo. Maaring ang tao ay nakatanggap sa grasya ni Kristo. Maaring ang tao ay napatawad dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero kung wala ang active role ng Holy Ghost, kung walang communion ng Holy Spirit araw-araw, mga kapatid, maaring kulang ang buhay natin. Praise God. Hallelujah. What does the Holy Spirit active role in our life? Everybody shout, to enrich us. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 5 and 6. This is a letter of Paul to the Corinthian church. Ipakita mo ang yung salitang enrich para bigay ko sa inyo ang meaning ng salitang enrich. Enrich means plausios sa Griego. Ang salitang plausios sa Griego, ang ibig sabihin niya, extreme, as in grabe. Ang lahat magsabi, grabe. Vast wealth, grabing kayamanan. Praise God. Okay? 1 Corinthians chapter 1, verse 6. Okay? Verse 6. That in everything, not just, balikan mo ang verse 5, sis, para makita mo yung buong content. Okay? Verse 5, verse 5. That in everything, pag nandun yung tatlo sa buhay natin, the grace of Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit, pag nandun yung tatlo sa buhay natin, pagyayamanin ka ng Panginoon. Pero ito ang dapat nating maintindihan. That in everything, ye are enriched. Ang salitang enriched, plausios, extreme, vast wealth. Enriched by Him in all utterance. Kung dati kang tamimi, mga kapatid, pag nakareceive kang Holy Spirit, pag puspos ka sa Holy Spirit, praise God, hallelujah, matapang ka magsalita sa katotohanan. In all utterance and in all knowledge. Verse 6, praise God, that in everything you are enriched. Okay? Even as the testimony of Christ was confirmed in you. Everybody shout, vast wealth. Don't settle for spiritual poverty. Pag member ka ng Thursday group, na baptize ka in Jesus' name, naka-receive ka ng Holy Spirit, ang tagal-tagal mo na dito sa church, pero pagdating sa spiritual wealth, ay pulubing-pulubi ka, wag na wag mangyayari yan sa iyo. Do not settle for a spiritual poverty. You have every right to expect an abundance of manifested promises.
You have every right, hallelujah, to expect an abundant power. You have every right to expect an abundance of spiritual gifts in your life. These spiritual riches, hallelujah, are yours by the virtue of your relationship with Jesus. Pag yung tatlo na yon, totoo yun na meron ka talagang relasyon sa Diyos. The grace of Christ, the love of God, and the communion of the Holy Ghost, of Holy Spirit. Pag yan ang kumilo sa iyong buhay, masasabi ng church na meron ka talagang active relationship sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. The day that you were placed in Him, they legally become yours. The Lord owns everything. The Lord owns the abundance of power, spiritual gifts. The moment that God placed, hallelujah, you in the church, it become legally yours. In God's eyes, you are a spiritual plutocrat. What do you mean by plutocrat? You are so loaded with spiritual assets and treasures that you will never be able to fully explore or exhaust all of them in your lifetime. Clap your hands unto the Lord. Sino ang taga-baryo? Sino ang taga-probinsya? Praise God. Ako taga-probinsya, taga-baryo ako, mga kapatid. Hindi mo ba alam na sa iyong paglalakad sa lupang nilalakaran mo, may kayamanan sa ilalim ng lupa? Pero dahil hindi mo lupa, hindi mo pwedeng bungkalin. Naglalakad tayo, mga kapatid, sa lupa, kahit dito sa Hong Kong. Pero hindi mo alam, sa ilalim ng lupa, may nakabaon na ginto, mga brilyante, diamonds, mga minerals na napakamahal. Pero wala kang karapatan na kukunin yun dahil hindi mo pag-aari ang lupa. At kahit pa kung pag-aari mo ang lupa, pero kung wala kang alam, praise God, kung ano ang nasa ilalim ng iyong lupa, ay hindi mo rin ma-enjoy ang mga pagpapalang yun. You are walking, praise God, actually, pasasabi mo, wala talaga ako sa buhay, pastor. Pero sa lupang inaapakan mo, wala kang idea, mga kapatid, na marami palang wealth sa ilalim. Praise God, hallelujah. Pero wala tayong kagamitan. Wala tayong knowledge kung paano ba malalaman natin. Wala tayong mga gold detector. Wala tayong mga digger, mga machine, mga kapatid, para kukunin kung ano man ang nasa ilalim ng ating lupain. And that is the picture in the kingdom of God. Ang lahat, mga kapatid, na lumalakad. Tingnan natin ang Galatians chapter 5, verse 16 and 25. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Pag ikaw ay lumalakad sa Espiritu, praise God, maging spiritual ka na tao, mga kapatid, doon kikilos ang Holy Spirit. Dahil alam ng Holy Spirit, mga kapatid, ang treasure, ang assets, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos. Kung ikay nakukulangan ng pananampalataya, hingiin mo lang sa Kanya. Hindi ka na dapat magmakaawa, Lord, increase my faith. Hindi ka na dapat magmakaawa, mga kapatid. Dahil kapag ang Holy Ghost ay palagi mong kapartner, ka-communion, mga kapatid, ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Alam ng Espiritu kung ano ang kayamanan sa ilalim ng nilalakaran mo. Ano ba ang kayamanan ng church, Pastor Plaza? Dito ang faith, hallelujah, nag-groom. Ang fellowship po natin, ano bang makukuha natin sa fellowship? Dito natin ma-discover ang mga spiritual gifts. Dito natin matutunan ang submission. Hallelujah, sa church, dito natin matutunan ang pagsunod sa kalooban niya. Pero ang lahat ng mga bagay na ito, sis, ay i-reveal lamang sa pamagitan ng Holy Spirit. Kung wala kang Holy Spirit, mahirap tanggapin ang pagtuturo dahil kalaban ng laman. Everybody shout amen. Kung ikaw ay lasinggira, mga kapatid, at ang salita ng Diyos, hallelujah, ay nagtuturo sa iyo na wag nang maglasing, hindi yan pwedeng tanggapin sa laman. Ayaw ng laman, mga kapatid. Gusto ng laman ang bisyo. Gusto ng laman ang makamundong gawa. Pero sabi ni Pablo,
try to walk in the Spirit. Huwag sa laman. Pag lumakad ka sa Espiritu, ang Espiritu ang bahala, mga kapatid, na ipaintindi sa'yo. Hallelujah! Ang kayamanan ng espiritual. Verse 25. Tingnan nyo ang screen. Sinabi ni Pablo sa verse 25, if we live in the Spirit, let us also what? Walk in the Spirit. Ayaw ni Pablo na parang spiritual ka lang tingnan, mga kapatid. Praise God. Gusto ni Pablo, lumakad ka, mamuhay ka. Kung ikaw ay puspos sa Holy Ghost, ipamuhay mo. Hallelujah, ang Holy Ghost sa buhay mo. Why we need that kind of communion in our lives. Hallelujah. So that the testimony of Jesus can be confirmed in your life. Hindi lang tayo, praise God, hanggang sa bautismo sa tubig lang. Hindi lang tayo, mga kapatid, praise God, hallelujah, hanggang sa Holy Spirit baptism. O nakapag-speak in tongues, hallelujah ka, a year ago. Pero ang communion of the Holy Spirit, it talks about a daily lifestyle, mga kapatid, na araw-araw mong maramdaman ang presensya ni Jesus. Kasi ang testimony natin, hindi lang bawat Sabado. Na kung Sabado, kung tingnan ka, apala, Kristiyanong tingnan. Parang namuhay ka, mga kapatid, sa Espiritu bawat Saturday. Pero sabi ni Pablo, do not just live in the Spirit, you also walk in the Spirit. Kasi kung ikaw ay lalakad, hallelujah, sa Espiritu, ang Espiritu na mismo, mga kapatid, praise God, ang mag-reveal sa iyo kung ano ang kayamanan nasa ilalim ng iglesia. Everybody shall praise the Lord. So it is time for us to examine ourselves. Thus, the testimony of Jesus can be confirmed in my life. Hallelujah. Ma-confirm kaya ang testimony ni Jesus sa aking buhay? O na-confirm na, pero nakalimutan ko na, yun ay na-confirm na pala. Praise God. Hallelujah. Diba pag nag-book ka ng ticket, mga kapatid, ako palagi akong nagbubook ng ticket dahil naututusan ng mga kapatiran. Pastor, paki-check nga sa, yun ang una, paki-check muna sa presyo. Itong pizza na ito. Sis, may luggage ka ba o hand carry lang? May luggage, pastor. Ilang kilo? 20. Kailang kompleto ang detalye. Saan papunta, sis? Ay, kasama ba yun, pastor? Of course. Paano ko ma-check ang price kung hindi ko alam ang pupuntahan mo? Ang destinasyon mo? Hong Kong to Iloilo, pastor. Direct. Okay. Hong Kong to Iloilo. 20 kilos ang bagahe. Sis, ito ang price. Sige, pastor, sabihin ko kay amo. O, pastor, okay na si amo. Confirm. Nag-confirm si amo. Ibig sabihin, kung bilhin ko yon, babayaran ni amo. Kasi kung bilhin ko ang ticket na walang confirmation ni amo, damage ang aking credit card. Everybody shout amen. Oo. So may mga kapatiran na, pastor, sige, bilhin mo na. Hindi pala yun na-confirm sa amo. Sis, ano na sis? Confirm na ang flight mo. Hala ka, pastor, hindi ko pa nasabi niya. Isabi mo, bilhin na. May malaking trouble. Everybody shout amen. Nag-claim ka ngayon na ikay Kristiyano. Nag-claim tayo ngayon na tayo'y devoted follower of Christ. Ang tanong, confirm na ba yan? Yes, pastor, confirm na. Sa Panginoon, pag sinabing confirm na, hindi mo na pwedeng bawiin. Hindi mo na pwedeng i-revoke. Everybody shout amen. Kung flight pa lang ng Cebu Pacific, pwedeng i-revoke. Pero magbayad ka ng penalty. Sa Panginoon, once na mag-confirm ka, praise God, hindi mo na pwedeng palitan. Kaya marami mga Kristiyano, confirm ngayon, pagka next Saturday na revoke. Hindi na nakikita sa church. Sis, nasaan ka na?
Sorry, pastor. Na-offend kasi ako. Praise God. Hindi na ako pupunta sa church. Magkasala lang ako. Kasi umuupo kasi ako sa likod. Makikita ko yung nasa unahan. Mga plastic yan. Ay, ganun ba sis? Kailangan mo sis ng communion of the Holy Ghost. Everybody shall praise the Lord. Kaya sa hapong ito mga kapatid, napakatibay po ang salita ng Diyos. That if we excel in utterance, if we excel in knowledge, if God allowed us to be enriched in everything through Christ because of the communion of the Holy Ghost, you are enriched. In other words, you are a spiritual plutocrat. Tingnan nyo ang Google mamaya kung ibig sabihin ng plutocrat. You are loaded. Everybody shout, loaded. With spiritual assets. Di ba mga kapatid, kung ikaw ay wala ka ng cash ngayon, wala ka ng pera, sabihin mo lang sa husband, Dad, ibinta mo nga yung 2 hektarya dyan. Magkano? Mga 2.5 lang para masapal natin yung mga bayarin dito. Kasi marami kang assets. Pag marami kang assets, praise God, walang problema. Pwede mong i-area yan eh. Para masolve ang problema mo. Ang ibig sabihin mga kapatid, if God will enrich you spiritually, you are a spiritual plutocrat. You are loaded with assets. Kaya pag dumating sa buhay, Friday pa lang may nanggugulo sa iyong buhay. Praise God, pwede mong i-area yung isang asset. Spirit of peace, cover me. Peace of God, cover me. Kaninang umaga mga kapatid, ginugulo ako paggising pa lang, ginugulo na ako mga kapatid. Praise God. Sa walang kakwinta-kwintang bagay. Ako pa naman mag-preach mamaya, tapos ginugulo ako. Praise God. Hindi ko alam na yung awit ninyo na peace of God cover me. Yun ang awitin nyo ngayon dahil kaninang umaga habang nandun ako sa kusina, yan ang inaawit. Peace of God cover me. Kasi kung hindi ko kunin yung asset na yon, sabihin ko kay Pastor Librado, Sir, ikaw na lang mag-preach. Ginugulo ako, umagang umaga. Praise God. Everybody shout amen. Pero pag marami kang spiritual assets, praise God. Lord, ikaw nang bahala. Lord, supplyan mo sila. Everybody shout amen. Sumakit yung tagiliran mo, Lord, heal my body in the name of Jesus. You are my healer. Ang dami mong assets na pwede mong pagkukunan, mga kapatid, para ma-solve ang isang pangangailangan. Kung wala kang communion of the Holy Ghost, ayaw mong makipag-partner sa Holy Spirit, wala siyang responsibility sa'yo. Pastor, ano din ang responsibility ko? Ang laki ng responsibility mo rin para ma-maintain mo ang dwelling place, mga kapatid, kasi tayo ang temple of the Holy Spirit. Di po ba? Your body is the temple of the Holy Ghost. That is why the Bible said we must walk in holiness, in righteousness, in the fear of God. Kasi kung makita ng Holy Spirit na dinudumihan na naman natin itong templo na ito, lalayas yan. So our responsibility is to take care of this God's temple. Everybody shall praise the Lord. That is why the Bible said, hallelujah, sa verse 16, ano sinabi ng verse 16, mga kapatid, i-atras mo yung Galatians kanina. Praise God, we need to be, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ito, responsibilidad natin ito eh. Huwag ka, lumakad kayo sa Espiritu. Magsilakad kayo, mamuhay kayo sa Espiritu. Pero huwag na huwag niyong hayaan, mga kapatid. Praise God. Ang lahat ng pita, ng laman na i-fulfill natin. Praise God. Diba? Pag uwi mo sa Pilipinas, yung puso mo, pagdaan sa airport, nakita mo, yun ang ex ko. Tapos yung puso mo, tugadog, 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 tugadog.
ano kaya, kamayan ko kaya siya o hindi? Pero yung bersikulo na yan, do not fulfill the lust of the flesh. In Jesus' name. Hindi yan. Praise God. Do not fulfill. It's a responsibility. Everybody shout amen. Oh, nag-iwan si amo ng maraming pera. Hindi alam, walang CCTV. Kunin ko kaya ito? Ipadala ko kaya ito sa Frankie? Oh. But if you will not walk in the flesh, because you are walking in the Spirit, ang decision mo, gawin mo kung ano yung tama. Everybody shout amen. The communion of the Holy Ghost is one of the best subject in the New Testament. Kasi yung communion natin, mga kapatid, sa pag-alaala na si Kristo ay namatay at siya ay muling babalik. Pero ang communion of the Holy Ghost is very unique. Because when the Spirit becomes your partner, when you have a fellowship every day, hallelujah, that kind of relationship, hallelujah, it bears a measure of responsibility. Sa pag nakita ng Holy Spirit na ikay ng lupaypay, automatic, gagawa siya ng paraan. Yes. You cannot see it. Hallelujah. But you will just testify afterward. Pag nalutas na ang problema, pag nalampasan mo mga kapatid yung mga pagsubok na yan, masasabi mo pag distance na, ay salamat, tinulungan talaga ako ng Holy Espiritu ng Panginoon. Pinalakas niya ako mga kapatid. Now you cannot see it. So ano po ang mga kapatid ang pinakamagandang bagay na ating gagawin? Let us desire, invite, open your heart, allow Him. Lord, let Thy will be done. Ikaw, Panginoon, ang magkaroon ng active rule sa aking buhay. So what should I do? You must open your heart to the Lord. Everybody shout amen. You will always invite. Tell Him, Lord, hallelujah, be in my life. Hallelujah, be the Lord over my life. Hallelujah, because when it comes to the riches, hallelujah, there is an extreme vast wealth of spiritual. So do not, I said, do not settle for spiritual poverty. When some sister will ask you to lay hands on him, huwag mong sabihin na, antayin na lang natin si group leader, antayin na lang natin si Sister Cynthia, antayin na lang natin si pastor. Sis, masakit ang ulo ko, hindi na ako makahinga, pwede mo ba akong i-lay hands? Sis, antayin na, tumawag ka na lang ng 999. Why you need to settle for spiritual poverty? Na parang ang pobre-pobre mo spiritually. Mayaman ka actually. Huwag ka nang magpa-as-if. Mayaman ka. Spiritually, I said spiritually in Christ Jesus. We have Jesus, we have the Word, we have the Holy Ghost, we have the power, praise God. So ngayon, do we have the communion of the Holy Ghost? Ang speaking of tongues, hindi lang yan dito sa altar. Sa mga prayer warriors, sa mga filled with the Spirit, you can testify that you can speak in tongues even in the tram, even in the bus, even everywhere in your house. And that is the communion of the Holy Spirit. Di ba, ni-preach ko sa inyo nung Sabado? Hallelujah, to establish our hearts. And the way to establish our heart, hallelujah, is to keep away from the things of the lust of the flesh, lahat ng mga gawa ng laman, a separation, a life of holiness, a life of prayer. Everybody shall praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Huwag mong kalimutan, you are a spiritual plutocrat. So the question this afternoon is this. Can the testimony stand? In the court, a testimony can stand. Especially if you are a star witness. Ang gulo ng Pilipinas ngayon dahil sa Ghost Project. Naghanap sila ng mga matibay na ebidensya. Mga witnesses sa kaguluhang nangyayari sa ating bansa. Ang testimony, mga kapatid, ay napakahalaga. During testimony, pag tumayo ka, sabihin mo, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, tinugon ng Diyos ang aking mga prayer. That's a testimony. People can hear what you testify. And they will say, the testimony of Jesus is confirmed in your life. I think yun ang pinakamabigat, Sister Carmi, no? Sa buhay natin.
Sister Carmi is one of the living testimony, mga kapatid, na totoo ang kapangyarihan ni Jesus. Totoo ang kapangyarihan sa resurrection. Ang dami na tayo, mga kapatid, dito sa church, na mga buyish, mga kapatid, bumibisita, mga kapatid, pero nagbago ang buhay nila. Why? Because the power of the Holy Ghost is real. Everybody shout, praise the Lord. The power of the Holy Spirit is real. So kung ngayon, mga kapatid, na feel mo na para bang nanlalamig ka, para bang nag-struggle ka, mga kapatid, why not open a partnership right now? O naka-speak in tongues ka na, no problem, that's good. But why not we will allow this afternoon in the altar, hallelujah, to sign a covenant, a vow, a partnership with the Holy Spirit. Sabihin natin, Lord, dumaan na sa aking buhay ang matinding mga pagsubok. But by your grace, nalampasan ko lahat. Panginoon, dumaan na ang mga bagyo sa aking buhay, but the love of God, nilagay mo sa aking puso, kaya mahal na mahal ko ang gawain, Panginoon. Mahal na mahal ko, Panginoon, ang gawain mo kahit saan ako mapunta. Because the love of God is being shed abroad in my heart. Pero yung araw-araw natin na struggle, Sister Beth, praise God, yun ang ating tutukan. Yung araw-araw, hallelujah, na pakikibaka. Kailangan natin ang active rule ng Holy Spirit, mga kapatid, sa ating buhay. Maraming nagsasabi, Pastor Plaza, bakit ang church ninyo palagi na lang nag-preach ng Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, o speaking of tongues? Hindi kasi nila naintindihan. Sinabi ng propeta, it's not by might nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. Hindi ito sa pamagitan, mga kapatid, ng pag-arte. Hindi ito sa pamagitan ng skills. Hindi ito sa pamagitan, mga kapatid, ng giftings. But this is by the Spirit of God. Kung hindi ka pa nagsisisi sa iyong kasalanan, kailan pa? Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na may kaplastikan ng ating mga ugali. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na mamumuhay tayo, mga kapatid, na para bang Kristiyano kung Sabado, pero the rest of the day, hindi naman tayo makitaan ng testimony ng ating Panginoon. Pero alam ko, mga kapatid, may mga struggle ang bawat isa. We are praying, Lord, make me like you. Lord, pagpalain mo ako, Panginoon. Bless my life with all the spiritual blessings. Mahirap kaya, mga kapatid, nandito ka sa malayo. Ulitin ko po yung istorya ko kanina. Bakit ka nagsusuporta sa pamilya mo ngayon? Dahil may relasyon ka sa kanila. And you are taking that responsibility upon your shoulder. Malayo sila, pero para sa iyo, napakalapit lang. Bakit? Kapamilya mo kasi. May relasyon ka kasi sa kanila. Ang Diyos ay nasa langit. Gaano kalayo ang langit, Pastor? Hindi ko alam. Pero kung may relasyon ka sa Kanya, hindi ka malayo. In fact, He is so near. He is just near on your lips because He dwells in your heart. Wala pang isang dangkal, mga kapatid, ang distansya sa presensya ng Diyos at sa mga labi mo. So kahit minsan parang bulong lang ang pagpupuri sa iyong mga labi, narinig ka niya dahil siya ay nakatira sa puso mo. Can the angels find that testimony this afternoon confirm in your life? Can the world, hallelujah, find this testimony in our heart? Kung nag-alangan ka pa, kung parang nagdududa ka pa, iwan ko lang, Pastor, kung ang testimony ni Jesus ay ma-confirm sa aking buhay dahil marami akong pagkakamali. This afternoon, why not come into the presence of the Lord and tell Him, Lord, I surrender myself to you. Thank you of your grace. Thank you of your love. And thank you of the communion of the Holy Spirit. Saturday group, hindi maganda ang panahon. But because of your love for the work, you are here.
By the grace of God, Sister Liti, malayo yung pinuntahan mo. But by the grace of God, you are here. Kahit nakaupo ka lang sa isang sulok, nakikinig ng isang awit na espiritual, mag-start, babagsak ang luha sa iyong mga mata. Why? Because the communion of the Holy Spirit is very active. Lumalakad ba tayo sa Espiritu? Namumuhay ba tayo sa Espiritu? You can see the riches of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, I want everybody to seek the Holy Ghost. Kahit ang ating pianist, ang ating singer, seek the Holy Ghost while you are doing the music. I want everybody to seek God and tell God, Lord, I want your active role in my life. I know that you are very responsible for me. Kahit ako minsan, Panginoon, ay irresponsable sa pamumuhay ng kabanalan. But Lord, thank you, God, of your grace and mercy in my life. Okay lang na umiyak sa presensya ng Diyos at lumapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran at bigyan siya ng pagkakataon. At bigyan mo ng statement ang Panginoon sa hapong ito, Lord, ano ba sa mundong ito, ayoko, Panginoon, na mahiwalay ang Holy Ghost sa akin.